Good day! Welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman po sa vlog natin for today, ito isi-share ko naman sa inyo yung mga halaman na dapat nating iwasan in a way na dahil ito ay nakakapag-attract or pwedeng pamahayan ng mga ahas. At syempre, bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita po sa aming garden, na andito po sa screen yung aming complete address. So, eto na nga, pumunta tayo sa ating topic and ito yung mga ilan sa mga halaman na maaari nating iwasan or kahit naman meron tayo, ano ba yung mga kailangan nating gawin para ma-prevent yung pamamahay ng mga ahas dito sa ating mga bakuran, sa ating mga halaman. At ano-anong dahilan nga rin po pala kung bakit gustong-gustong pamahayan ng ahas itong mga halaman na ito. Una sa listahan natin, syempre kung halimbawa may bakuran tayo at medyo hindi natin naaasikaso yung mga area na kung saan may nagsisibulan or mga naglalaguan or nagtataasan yung mga grasses. Kasi sa mga ganitong areas, dito pinipiling pamahayan ito ng mga daga, ng mga insekto, which is yun yung favorite na prey nitong mga ahas. So, wag nating palalaguin or pakakapalin or dito sa term namin is pasusukalin yung mga areas na ganito dahil maaari at posibleng mangyari na ito ay pamahayan ng mga ahas. Syempre, kasi naandoon nga yung mga primary na pagkain. Kaya talagang mag-i-stay sila dito. Ang mga example nito, yung mga tall grasses, bukod pa dun sa mga ligaw na damo, magbigay tayo ng example dun sa mga nagagamit natin at pwede natin, or yung mga maaaring meron kayo sa mga bakuran ninyo. Yung mga green grass na tinatawag, yung mga red lily, yung mga varieties ng grass na ginagamit din sa landscape. Isa pa dyan yung mga, sabihin na natin yung citronella grass. Kasi di ba yung citronella grass, medyo makapal. So pagka napabayaan mo at nag-thrive talaga yung mga halaman na yan sa bakuran mo at hindi natin masyadong napansin, naitaboy nga natin yung mga lamok. Pero yun nga, maaari naman maaari itong mag-attract ng mga ahas kung hindi natin sila ititrim or aalagaan or babawasan. Kasi nga, yun ay nagiging isang particular na bahay or spot para sa mga rodents or sa mga daga na siya namang pagkain itong mga ahas na ito. Ang susunod naman sa ating listahan ay ito namang mga bush at saka itong mga shrub na mga halaman na meron tayo. So mga factor or mga mga bushes or ang mga shrub na mga example ay yung sabihin na natin na yung mga eugenia, yung mga yellow bush kung tawagin. Andyan din yung mga pandakaki, mga maki, yung mga lemon top, and yung mga bottle brush. Yan yung mga example naman ng mga shrubs, ng mga bushes na maaaring meron tayo. At sikat na sikat dito sa atin. Ginagamit sa mga landscaping projects, ginagamit na pangpaganda talaga ng bakuran. Pero yun nga, maaari silang mag-attract kasi nga yun, pwede siyang pamahayan ng mga prey or ng mga pagkain din ng mga ahas. So make sure na nililinis talaga natin yung area na yan para at least maitaboy din natin yung yung mga daga, yung mga prey o yung mga pagkain ng mga ahas, hindi sila mamamahay dito sa mga areas na to. Maimportante na kasi yan, kumakapal talaga yung mga yan naglalaguan at yung mga shrubs and mga bushes. Ang factor niyan is pang privacy hedge, pang decoration or yung pang create ng mga patterns or mga shapes na gusto natin sa ating garden. So make sure na nalilinis natin kahit yung ilaliman lang na area nitong mga to para at least yun naiiwasan yung mga ganitong pangyayari at hindi siya papamahayan ng ahas. Ang susunod sa ating listahan ay yun namang tinatawag natin ng mga bamboos. So ito ginagamit din siya sa mga landscape. Ito hindi ko sinasabi na wag nating gamitin. Kasi karamihan talaga nung nasa listahan na to is yung makikita natin sa palibot sa bakuran natin. Pero ito, ginagawa natin para at least maging aware tayo at the same time, ma-prevent natin yung mga ganito sa pangyayari. So, ito naman kasi pagka na-prevent natin is, syempre, or inaalagaan natin yung mga halaman, mapiprevent natin or hindi mangyayari itong mga bagay na to. Bamboos, like yung mga ginagamit din natin sa mga landscaping, iba't ibang klase ng bamboos, pole bamboo, Thai, Japanese, may mga Chinese bamboo. So, iba't ibang klase yan. And ang sa tingin ko, based on our experience, ang pinakakumakapal kasi dito ay yung tinatawag natin na pole bamboo. Yung pole bamboo kasi,
ito ay tumataas at the same time, although malinis yung ilalim karamihan ng mga pole bamboos, yung ibabaw niya kasi ay nagiging talagang sobrang lush, sobrang punong-puno ng dahon dahil ito, yung dahon ng pole bamboo is sobrang mga pino. So bakit naman pamamahayan or pupuntahan ito ng mga ahas? Ito ay based on my experience na rin kapag may mga maintenance kaming ginagawa sa mga houses, sa mga subdivisions. Ito kasi, ang pole bamboo kasi ginagawa din yung privacy hedge, ginagawa siyang bakod. Kaya ang ano niyan, ang design or ang style niyan is dikit-dikit yung pole bamboo. Tapos yung ibabaw niyan, parang nagiging isang solid na bakod na kulay green. Kaya nature na nature ang dating. Ang downside is kapag ka napabayaan at hindi na-maintain itong mga halaman na to, itong mga bamboos na to, ang nangyayari, napapamahayan din talaga siya ng ahas. Kasi bakit? Ang isang prey or ang isang pagkain na madalas na naandito ay pinamumugaran ito ng mga ibon. Yan ay kitang-kita or based on my experience na talaga. Kapag kumapal at tumagal ang mga bamboos ninyo nang hindi naayos, pamumugaran niya ng ibon, walang problema doon. Ang problema mo, inaakyat siya ng mga ahas. Ito, nangyari talaga sa amin. Yung isang maintenance namin na ginawa is talagang may bumagsak na ahas galing doon sa pole bamboo. So, yun lang yung dapat nating i-prevent. Especially kapag ngayon, nakapag-nest na yung mga ibon. Yun yung aanuhin natin. So, make sure na laging na-maintain, lagi rin nagbibisita. Kahit siguro once a month, napaka-importante na i-visit at i-maintain natin itong mga halaman natin na to. Ang susunod naman sa ating listahan ay itong ating mga halaman o yung mga water plants natin o yung aquatic plants natin. Ito naman ay kung halimbawa meron kayong pond sa inyong bakuran, meron kayong area na tinitigilan ng tubig, ano yung mga halaman dyan, yung mga lilies, even yung mga horsetail, yung ibang klase ng mga alocasia, yung black alocasia, yung mga colocasia, so yan kasi nabubuhay talaga sila sa tubig. So ito naman, ang ano naman ito is yung kasi kapag may pond tayo, di ba, syempre, ang isa namang prey or pagkain kadalasan ng mga ahas na naandyan na maaari nating makita or maaaring mamahay dyan ay yung mga palaka. So, dyan talaga sa pond nag-aano yung mga frogs. So, yun yung isang malaking factor. Kaya kailangan, syempre, nililinis natin. As much as possible, wag nating hayaan na mangitlog yung mga frogs doon sa pond natin. Kasi pagka dumami nga yan, maaaring naging habitat ng frogs and at the same time, mag-i-encourage yan or mag-a-attract yan ng mga snakes eventually. Pagdating dito, siguro yun yung mas prevention na gawin natin. Kasi yung mga ano naman, siguro maliban na lang kung halimbawa yung mga water lily natin is nagkakapala na, naglalaguan na, tapos hindi na visible yung tawag dito, yung pinaka-water talaga dahil sobrang kapal na ng halaman sa ibabaw. So yun, siguro bawasan natin ng pailan-ilan yung yung mga halaman natin na nakalagay doon sa mismong pond natin. And yun nga, at saka ang isa pa, kapag may pond tayo, ang isang downside din dyan is maaari talagang pangitlugan niya ng mga lamok. Ang susunod naman sa ating listahan ay yun namang mga fruit-bearing trees. So, eto naman kasi, syempre, makakapag-encourage din yan. Kahit anong fruit-bearing, halimbawa, may mga mangga kayo dyan, meron kayong mga kung ano-ano mga fruit-bearing trees sa inyong palibot ng bahay. Nag-a-attract din kasi yan nag-a-attract din yan ng mga ibon. Pinamumugaran din. Syempre, alam naman natin at hindi naman lingid sa ating kaalaman na syempre, diyan talaga namumugad ang karamihan ng ibon. So, siguro from time to time, trim din yung mga puno. Sa ganun, hindi masyadong makapal. Kapag kasi sobrang kapal na rin ang puno natin, hindi mo na rin makikita yung yung pinaka-taas. So, as much as possible, lalo na kapag halimbawa yung mga fruit-bearing trees ninyo, like yung mga mango tree ninyo malapit sa bahay. Medyo medyo prevent natin yun. Lalo na ngayong halimbawa, nag-uulan, dito kadalasan naglalabasan yung mga ahas. Actually, ito nangyari din sa amin, sa kapatid ko. Ito sa bamboo rin to eh. Ang kapal na rin kasi ng bamboo sa likod ng bahay ng kapatid ko is, ayun, pagkatapos, diba, siguro nitong mga nagdaang linggo, talagang almost every day for 2 weeks, nag-uulan siya. So, naglabasan talaga yung mga ahas. Ang daming nahuhuling ahas kasi yung likod niya medyo may pagkamasukal na din talaga. Dagdag mo pa dyan na maaaring meron silang lunggado na maaaring napuno ng tubig dahil sa walang humpay na pag-ulan. Yung mga ahas ngayon, naglilibanan talaga sa bahay.
mabuti na lang or sabihin na nating luckily yung mga ahas na yun may nakuha sa loob ng bahay ay mga sawa o yung mga reticulated python. Kasi kung hindi sawa to, di syempre baka venomous snake pa yung mga maaaring umaplas or umakyat or pumasok sa bahay. Kaya mas delikado yon. Unlike kung halimbawa sawa, mga babies pa naman siya. Kaya yun nga lang, syempre, di ba, nakakatakot na din dahil ganun na yung nasa loob na ng bahay yung mga ahas nagpupuntahan na doon. So yun, kaya kailangan talaga nating um, linisin, i-prevent tong mga ganito, lalo na kapag ganitong panahon. Ang susunod naman sa ating listahan, yun, tapos na tayo sa fruit-bearing trees, pumunta naman tayo sa mga vegetables. So dito, yung mga, syempre, hindi pa rin nakakaligtas. Yung mga halimbawa, mahilig kayong magtanim or may gulayan kayo sa harapan nyo, sa bakuran nyo, sa likod ng bahay ninyo, importante pa din na linisin natin yan. Especially kaya dito sa amin, bukod sa ang importansya ng paglilinis nito para hindi pa mahayan. Kasi, syempre, di ba, kung may mga gulayan tayo, mag-a-attract din yan ng mga daga. Dahil aatakihin talaga, aatakihin yan, tsaka ng mga ibang mga insekto, yung ating mga gulayan na yan. Which is perfect na pagkain ulit ng mga ahas. Kaya, importante na nililinis natin yung floor or yung ground floor ng taniman natin o yung vegetable garden natin. Una, ang isang advantage kapag nilinis mo siya, syempre, yung mga ligaw na damo na yan, hindi naman nakakatulong yan. At the same time, inaagawan niya pa ng nutrients yung natin, di ba? Yung mga gulay natin na tanim. Minsan, mas lumalaki pa sila. Kaya yun, mas maganda na malinis. At the same time, para na rin itaboy yung mga daga na yan na maaaring maging pagkain ng mga ahas para hindi na lumapit dito or hindi na pamahayan or hindi na bisitahin, puntahan ng mga ahas, itong mga vegetable garden natin. Ang susunod naman sa ating listahan ay kung halimbawa meron kayong mga palm trees naman sa inyong mga bahay, sa inyong mga bakuran. Napakaraming palm trees, pero ang isa sa pinakalumalago kasi na palm trees na pwede ay yung mga palmera. Ito kasi yung mga yung mga dahon nito kumakapal, even yung mga sabihin na natin na yung mga Hawaiian palm kasi maaari din kumapal at lumago itong mga ito. Kaya mas maganda kung lilinisin natin, lalo na nga yung mga palmera. Yun din yung isang gustong-gustong pamahayan itong mga ahas na to. Although mga palm kasi, siguro pagka tumaas naman yan, kadalasan naman konti yung dahon. Kaya at least, ito sa lahat ng nasa listahan natin, ito yung sabihin natin pinaka-maliit yung chance na maaaring mamahay na mga ahas. Maliban na lang yung halimbawa kung palm tree mo medyo mataas na tapos pinamamahayan din or pinamumugaran ng mga ibon. So katulad na lang din nung sa bamboos natin. And last but not the least sa ating listahan ay kung halimbawa meron kayong basurahan sa inyong bakuran, sa inyong likuran. Kadalasan kasi itong ganitong pangyayari. Halimbawa, compost piles. So ito kasi kadalasan nangyayari sa mga baryo lamang. So meron silang parang isang hole sa bakuran nila, sa likod ng bahay nila na pinagtatapunan ng mga basura. Normal yan dito sa mga barrios natin. Lalo before, mga basura nga, diyan tinatapon, diyan sinisilaban. Lalo, especially yung mga nabubulok. So, tapon lang ng tapon. Ito kasi, syempre, maaaring mag-attract ng maraming worms, ng maraming insect na uulitin ko pagkain ng mga ahas. Pagdating dito, isa to sa pinaka-paboritong pamahayan talaga ng mga ahas. Ito ay tested na kasi magkakaroon yan ng mga holes, magkakaroon talaga yan ng lungga. Kasi syempre, bukod doon, yung mga daga na bukod sa mga insekto, yung mga daga na yan, siguradong aatakihin din yung mga yung compost piles nyo, lalo na kung halimbawa doon kayo nagtatapon. Mga waste ninyo, yung mga nabubulok na mga, yung mga fruits, yung mga vegetables, at kung ano-ano pa, talagang syempre, 'di ba, kung nasaan yung madumi talaga, kung nasaan yung mga nabubulok, doon nagpupuntahan itong mga daga na napakadelikado in the future. At the same time kasi kapag nag-encourage siya ng mga daga, mapapansin mo yung mga daga diyan sa compost piles, hindi or doon sa bakuran mo, hindi na lang doon makikita. Kapag napalingat ka, baka maaaring makatawid pa yan sa bahay mo, which is mas malaking problema. Ang mga daga pa naman, napakabilis talaga niyang magparami. So, yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po.
Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Green Yard TV and thank you for watching.